A few months ago, nag-post ako ng video tungkol sa isang investment account ko dito sa Canada. And kung napanood mo yon, you'll notice walang excitement, walang hype, just a plain boring investment ng isang ETF. Wala din akong stock picking, no market prediction, walang complicated na strategy, just consistent investing. Fast forward today, same account, same strategy, same boring na approach, but very different result. Hi, I'm Pinoy Personal Finance. In this content, gagawa tayo ng comparison sa isang investment account ko. And more importantly, ipapakita ko sa inyo how boring investment strategy kapag ginawa mo consistently can completely change your investing journey over time. Kasi most people kapag investing dapat exciting. Pero in reality, most powerful strategies are usually the simplest one. Yung ETF na ginamit ko dito is ZSP that tracks the S&P 500. Meaning, it follows the top 500 biggest companies sa US like Apple, Microsoft, Amazon, at marami pang iba. So instead, napipili ako ng individual stocks, mas pinili kong mag-invest sa whole entire US economy. But reminder lang, before you start investing, you need to understand three things: your goal, your time horizon, and your risk tolerance. Meron akong separate na detailed video about this. Check mo na lang after this. And disclaimer lang po, this content is for educational purpose only, not a financial advice. Investing involves risk. You may lose money. Please do your own research and due diligence. Before we go deeper, dito sa Canada, gumagamit ako ng dalawang brokerage account, Wealthsimple and Questrade. Pero for this specific account, Questrade ang ginamit ko. Kasi nung lumabas ang FHSA account around April of 2023, isa sila sa mga platform na nag-offer agad nito. Now, ang interesting part dito, most beginners think na yung result ng investment ay nakadepende sa platform or tools. Kaya later makikita mo na hindi pala yon ang main factor. And kung nandito ka sa Canada and you want to start investing, isang solid na option ang Wealthsimple. Mobile friendly kasi siya at saka simple lang gamitin. Lagay ko na lang ang referral link ko sa description. You get $25 and I get $25 as well if you use my link. But again, the platform is just a tool. Ang real difference is kung ano yung nasa loob. Ang ginamit ko na account dito is FHSA or First Home Savings Account. Isa ito sa pinaka-powerful na investment account dito sa Canada. Especially kung ang goal mo ay bumili ng first home mo in the future. And if you want a deeper dive about FHSA, comment mo na lang down below. I can break it down in a separate video. Let's do the comparison. Nag-invest lang ako sa isang ETF which is ZSP. And again, this tracks the S&P 500 which is basically top 500 biggest company ng US economy. At that time, ang portfolio value ko is around 22,000. Nag-deposit ako ng 19,250. So ang tubo ng investment ko that time is 3,201 or 16%. Nothing flashy, nothing exciting. Now, pause for a second. Most people kasi nagkakamali dito na stage. Kasi akala nila mabagal ang progress or baka kailangan nilang ibahin ang strategy nila. At yan ang isa sa dahilan kung bakit nagiging complicated ang investing. Now, fast forward today. Ang portfolio value ng account ko is around 41,000. From 22,000, that's over 18,500 increase. Now, the simple question. Saan nanggaling ang growth? Let's break it down. First, contribution. From 19,250, naging 29,500 siya. That's an additional 10,250 from my own money. And majority of the beginners get this wrong. They focus too much on returns. But in reality, especially in investing, the most important part is consistency. Kaya dito papasok ang tinatawag nilang dollar cost averaging. Ibig sabihin, regular kang nag-i-invest regardless of the market condition. Mataas man ito, mababa, you just need to keep buying. And this also prevent you from timing the market. Second, profits. From 3,201, now it's 11,547. That's an additional 8,346. Hindi lang lumalaki ang investment ko. Gumagawa na rin siya ng sarili niyang pera from growth ng capital. Yan ang tinatawag na compounding. Now, look at the returns. From 16.63% to 39.14%. And hindi ito nangyari dahil nag-buy and sell ako.
and definitely hindi perfect timing. Same ETF, same strategy, same simplicity. Ang only difference lang is time. I started investing in year 2023. Now it's mid-2026 as the time of the recording. 3 years of staying invested. And just for the record, hindi smooth ang ride ng investment ko. Meron kasi mga period na bumababa ang market like yung mga tariff ni Trump. Pero yung mga market drops are normal. Yan ang tinatawag na volatility. And it is part of investing. Kung nakita nyo, hindi naman talaga ganon ka-complicated mag-invest sa stock market. Buy an index funds or ETF, then hold it forever. Now, just to be clear lang po, ang goal ng account na to ay hindi talaga bumili ng bahay. Ginagamit ko lang siya to maximize yung benefits ng FHSA account. So, kung hindi ko siya gagamitin pambili ng bahay, ibig sabihin, long-term ang approach ko dito. Mahaba ang time horizon ko. Ang isa sa dahilan kung bakit ganito yung setup ng investment ko is my experience na rin ako sa market. Mas naiintindihan ko na kung paano gumagalaw ang investing. Kaya instead of overcomplicating things, pinili ko ang simple at consistent approach na one ETF, long-term hold, and regular investing. Now ito yung interesting na part. Napakadali lang talaga ng proseso. Buy low-cost diversified index fund or ETF, invest every month, and hold it forever. Pero hindi ibig sabihin madali siyang gawin. Dahil para sa akin, isa sa pinakamalaking lesson na natutunan ko sa investing ay hindi tungkol sa pagpili ng tamang investment, kundi ang power of staying invested. Kung titignan mo ang account, wala naman talaga akong ginawang extraordinary. Hindi ako nag-trade, hindi ako nag-stock picking, hindi din ako nag-market timing. Ang ginawa ko lang ay nag-invest every month. Ang totoong challenge kasi ay nagsisimula kapag bumaba ang market. Doon kasi natitest ang isang investor. Dahil doon mo malalaman kung may investment strategy ka ba talaga o emosyon lang ang ginagamit mo. Kapag strategy kasi ang sinusunod mo, alam mo kung bakit ka nag-i-invest at alam mo rin kung bakit ka mananatiling invested kahit bumaba pa ang market. Kapag emosyon naman, mostly takot ang nagdidikta ng desisyon mo. At doon pumapasok ang isa pa sa pinakamahalagang concept na bihirang pag-usapan, ang opportunity cost. Let me explain. Ito ang value ng opportunity na na-miss mo dahil sa isang desisyon. Halimbawa, meron kang 10,000. Pwede mo itong ilagay sa savings account na kumikita ng 2% per year. Ibig sabihin, kikita ka ng more or less 200. Pero kung ang diversified stock market ay kumikita ng 10% sa parehong panahon, ang 10,000 mo ay maaaring maging 11,000. Ibig sabihin, kumita ka sana ng 1,000. Ang difference na 800 ang opportunity cost ng pagpili ng mas mababang return. Pero hindi lang yan. May isa pang opportunity cost na madalas nakakalimutan ng maraming investors. Ang opportunity cost ng hindi pagdagdag ng investment. Marami sa mga beginners ang sobrang focus sa paghahanap ng mas mataas na return. Pero nakakalimutan nila na mahalaga rin na palakihin ang portfolio. For example, si Investor A ay merong 4,000 sa portfolio niya. Si Investor B naman ay merong 40,000. Pareho silang kumikita ng 10% per year. Pareho ang percentage pero magkaiba ang resulta. Si Investor A ay kumita ng 400. Si Investor B naman ay kumita ng 4,000. Pareho silang 10% ang return pero 10 times ang difference. Although maganda naman talaga ang highest return, huwag mo din kalimutan ang contribution. Dahil habang lumalaki ang portfolio mo, mas lumalaki rin ang epekto nito sa bawat percentage gain. At yan mismo ang nangyari sa account ko. From 22,451 to 41,000. Hindi lang yan dahil maganda ang galaw ng market. Nagdagdag din ako ng around 10,250 na bagong investments. Habang lumalaki ang portfolio, mas lumalaki rin ang potential na kitain nito. Kaya sa simula ng investing journey, ang pinakamahalagang tool for building wealth ay hindi returns, kundi contributions. And ito yung good news. Kapag educated ka how market works, mas hindi ka nagpapanik. Hindi ka basta-basta nagre-react sa mga short-term ups and downs. At hindi ka madaling matakot kapag bumaba ang market. Because now you understand something important. Volatility is not the enemy. It's the price you pay for long-term growth. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Sana po nakatulong ang video na to para mag-guide ka how powerful ang simplicity pagdating sa investing. Anong ETF ang hawak mo ngayon?
comment mo na lang down below. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!